Ang lugar na kung saan itinuyo ang Intramuros ay ang unang tahanan ng iba't ibang Tagalog at Kapampangang katutubo na siyang ginamit ang estratehikong lokasyon ng Maynila dahil matatagpuan ito sa bunganga ng Ilog Pasig at Manila Tibay. Nagsilbing lugar ng pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno sa mga Asyano tulad halimbawa ng mga Tsino, Hapon, mga Moro at ilang mga manlalayag galing sa Borneo, India at Indonesia. Ay, gago. Poorly defined until the 16th century, when popes bestowed its title on churches not only in Rome, but also those which are important to the history of Christianity. And that the Manila Cathedral is considered to be the mother of all churches and cathedrals here in the Philippines. At the second oldest church in the Philippines. 6 na beses na-destroy yun ng bombs tsaka yung earthquake. Ang unang simbahan ng katedral na made in bamboo, Lipa House. So, kung Manila Cathedral about 1578, that is the second oldest church in the Philippines. Magandang umaga. Magandang umaga, Louie. Magandang umaga. Nasaan ba tayo ngayon? Nandito tayo sa Wow Philippines Expo! Ano ba ang Wow Philippines Expo? Ang Wow Philippines Expo dati ay inayaw ni Manila. Saan nag-aaral si Dr. Jose Rizal.
Sinusundan ko si Louie. At andito po tayo ngayon sa Galleria de los Presidentes. De la República Pilipina. At ito po ay ilan sa ating mga presidente. Well, inyong mapapansin na wala po yung recent president natin dito dahil nga hanggang sa matapos pa ang kanyang termino bago ilagay ang kanyang mukha. Dito tayo ngayon sa dating headquarters ng Amerikano. Pinamumunuan ni Douglas MacArthur. Dito kaya. At inyong makikita na ito na po yung golf course na kung saan ay dating headquarters na ni General Douglas MacArthur. Doon ay matatagpuan ng barracks na kung saan doon yung nilalagay ang kanyang mga armas at kapansin-pansin din na nanatiling matibay ang mga bato nito dahil tinatawag itong adobe kung saan ay pinakamatibay na materyales na ginamit upang gawing pader ng mga Espanyol noong panahon pa ni Legazpi. Yan ang malalaman sa Philippines. Ay bago. Or lang Irving. Or lang story na Mga pasyalan dito yan. Ito yung pinaka, una pa ng Maynila, yung pinagbabalak ng Maynila. So, para po sa inyo, ano nga ba yung first na marami na po bang nagbago sa mga una po kayong kompleto? Trabaho po rito. Paano po naman? Yung mga nagbago po sa structure, kung ano po yung ginawa ng gobyerno, ginawa po ba? Marami naman. Pinaganda yung mga historical. Kasi nung World War II nag-iba na lahat yan, yung mga historical. Lahat ng building. Pero ibinalik na lang ng gobyerno ni Marcos yung mga historical. Pero yung itsura, ibinalik yung mga itsura. this is my friend's house in Manila. Okay, so, where are you from? I'm from London. Okay. So, how do you find the place? I really like it. Manila is busy, but and that's okay. You know, I've lived in Iran as well, so I'm used to traffic. But we went to Boracay as well, so we got to see a beautiful place. And we came for a wedding. So that's why we're here. And this place is really beautiful. Okay. And that's all? Okay. Wait lang. Isa nga ito, sa mga pangunay, pagkapensan lamang sa mga soon. At kapansin-pansin sa lugar nito ay mayroong 14 na kanyon. Ginamit ito upang labanan ng kung ano bang
banta na kung saan ay sasalakay sa Intramuros. Nandito tayo ngayon sa isang monumento ni Adolfo Mateos. Siya ang presidente ng Mexico mula 1958 hanggang 1964. At natagpuan ito sa loob ng Intramuros, ang pinakamatandang kabisera ng Maynila. Noong 1945, nagkaroon ng digmaan sa Pilipinas kung saan ay lubos na sumira sa Intramuros at sa Fort Santiago. Nagkaroon ng maraming pagbabago at ngayon, ito na nga ang pagbabagong sinasabi ko. Nagkaroon ng mga modifications ang structures dito at sabi nga nila, mas napaganda ang lugar at naging lugar kung saan nag-promote ng turismo sa Pilipinas. Bago upang maging isang tourist destination para sa ating mga Pilipino. Ngayon, nakita niyo natin dito iba't ibang uri ng mga ngayon makikita natin itong outpost na to. Ngayon ginawa na siyang golf course. Most nitong Intramuros, ginawa na siyang golf course para maging isang recreation center para sa mga mayayaman na sumagod. Ito makikita natin ngayon isang kanyon na ginamit ng panahon panlaban sa mga kapatid dito sa Intramuros. Makikita nyo yung gano'n. Sira na ng panahon ng mga Amerikano. Durug-durug na yung building. Ito yung mga panahon na ginamit na itong depensa ng Espanyol, mga Kastila. Noong 1945. Nakasinukuyan. Dahil ang mga po ng mga sinira dito, sila ang nagkakalitan ng mga bayan dito. Sila ngayon sila ang nagpapaayos ito ngayon. Nakasinukuyan. Makita niyo yung mga bala.
So, tingin mo yun. Hindi mo magawa, no? Jabar ka kasi. Ikaw, Jen, jabar ka. Gano'n ka dumi? Mga anong level? 3 out of 5. Kenshin, bro. Kenshin yun. Paano switch? Switch? Unit. Unit paano? Ganda pala. Grabe yung jabar din yun. Sabi ko yung malala kasi hindi na malala. Si Joey nag-aarit ng ano? Kabahay. Nandito kami ngayon sa Fort Santiago kung saan ipinatapon na aming pambansang bayani na si Jose Rizal. At dahil doon may makita kayong monumento na inaalay sa kanya bilang pag-aalala sa kanyang mga ginawa para sa ating bansa. Pinapakita sa larawan na ito ang pagkamartir ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pinapakita rin dito ang buhay niya bago siya ay patay. Dr. Cesar, pinamaling mo sa bayani, piniglayan mo ng reforma. Ngunit, tinirahan siya ng Espanya bilang isang kaaway. At makaraang palitan si Roberto Menelo Blanco, ni Camilo Molina, nagkaroon ng isang mock trial. Ang mock trial na ito ay siyang tumawag sa buhay ng ating bayani. Tatlong araw, malipas ang desisyon, siya ay pinilay. tayo nagdodoging eh. Ano lang to, seryoso? Baho pa rin baho. Puro basura. Oo? Oo. Sa mga kaya mabilis eh. Bilis na.
Ano ba meron doon? Gago ni Kyle. Gago kayo tangin na may tao. Joke lang. Dungeon ko. Ayun, dungeon. Ito yung si Samson. Samson. Ito. Magsalita. Informal lang. Ano tao lang? Seryosong bagay ang ginagawa natin. Hindi naman ito malagay. Isa pa. Hindi po ito yung... Nagpilito ka na, di ba? Sige, sabihin mo. Pansin-pansin din na napapabayaan ng Fort Santiago. Para sa ating gobyerno, dito makakatulong ng lubos sa ating problemang financial.